Magandang araw, sambayan ng Pilipino. Magandang araw, mga kababayan. Kasama niyo po ngayon si Ka Eric sa isa na namang episode ng ating balita at mga talakayan. Mga kababayan, pag-usapan nga natin itong pag-iiskandalo kahapon at ang pagiging hambog nitong tarantadong si Raffy Tulfo sa Senado. Kung paano niya po ipinakita ang kanyang kabastusan, ang kanyang kawalang paggalang sa kanyang posisyon bilang senador ng Pilipinas at ang kanyang panghahamak sa isang ordinaryong mamamayan o sa isang ordinaryong testigo sa impeachment court. No? I'm talking about kung paano po binastos at ininsulto ng todo nitong si Raffy Tulfo, no? Who doesn't deserve to be called a senator, sa kagaspangan at kabastusan ng kanyang pag-uugali dahil hindi niya mapiga sa ayon sa gusto niya na uri ng pagtatanong sa sagot na gusto niyang kunin tungkol ito sa Special Disbursement Officer na itinalaga po ni Vice President Sara Duterte para humawak dito sa mga confidential fund na ito. Itong si Raffy Boy Hambog Tulfo ay kanyang binastos at ininsulto ang testigo. Tinawag niyang, ano ka ba? Istupido? Alam mo ba kung ano ang istupido? At alam mo ba na ang ginagawa mo ay isang blind loyalty? Hindi nagustuhan dahil gusto niya ni Boy Hambog Raffy Tulfo na idiin nito ni Gina Acosta si Vice President Sara Duterte na di umano ay nangialam at kanyang ninakaw o kinurakot ang confidential fund. Dahil hindi niya mapiga at hindi nila mapiga ito, pareho ni Tito Soto, binabastos at iniinsulto nila, mga kababayan. Una sa lahat po, ang ipinapakita ni Raffy Tulfo ay isang kahambugan at isang kawalang galang sa kanyang posisyon. Very unbecoming, unprofessional, and unethical na uri ng pagkatao. Na akala niya ay nasa radio program pa siya niya o TV program na kaya niyang bastos-bastusin at kaya niyang duro-duruin ang kanyang mga guest doon. No? Pag hindi niya nagustuhan ang mga sagot o kaya may gusto siyang ipakita na pagmamayabang at pagkahambog. So, dapat ito inadmonish ni Senate President or ni Senate Presiding Judge Chis Escudero, no? Kung may bayag sana si Chis Escudero. Dahil hindi maganda po at hindi tama na ang testigo, bagamat hindi mo nagagustuhan ang kanyang mga sinasabi, ay isa kang senator judge. Wala ka sa katayuan para ito ay hamakin, bastusin at lalo na insultuhin ng tudo-tudo ang kanyang personal na pagkatao. Tawagin mong estupido at dahil sa blind loyalty, sinusunod niya ang kung anong inuutos sa kanya. Bakit? Ano bang gusto mong ipalabas? May ebidensya ka ba? May ebidensya ba kayo? Doon sa sinasabi ninyong siya ay inutusan upang gawin ang pagsisinungaling at upang idiin mo na nagnakaw si Sara Duterte ng kanyang confidential fund. Isamantalang ikaw at ang kapatid mo nga ang dapat may ipapaliwanag, no, mga kababayan. Una, itinuturo po kayo nitong mga former soldiers na naging security personnel ni Saldico na nakakatanggap kayo di umano ng mga maleta. And in fact, lumabas nga ang pangalan ninyo sa investigasyon at mismo doon sa revelations nila Alcantara at nila Bernardo sa Sandigan Bayan, itinuturo ka na nakinabang ka dito sa bilyon-bilyon na mga pera na involved sa flood control scam. Itong party list na negosyo ninyo ng kapatid mo. Itong ACT-CIS party list ninyo. At itinuturo itong magkakapatid na YAP na nagbigay ng mga hundreds of millions of pesos sa inyo sa mga kampanya at kung ano pang mga transaksyon ninyo. Over some billions of pesos na nasasangkot po itong naturang party list na ito sa flood control scam at mga maanumaliyang mga proyekto na itinuro mismo ng mga taga DPWH kagaya po nila District Engineer Henry Alcantara at pati po ni Yusek Bernardo.
At lumalabas nga ang pangalan ninyo doon sa Cabral Files na napasakamay ni Congressman Leandro Libeste. Ngayon kung mag-asta ka, ay napakalinis mo at akala mo ay wala kang bahid ng dungis ng pangungurakot according to the revelations na ibinubunyag ng mga testigo laban sa iyo at sa kapatid mo. Popular lang kayo dahil nagagamit nyo ang masa. Nasasakyan nyo ang sentimiento ng masa, kaya kayo nanalo sa eleksyon. Pero yung kakayanan at kapasidad at sinseridad ng puso nyo para manindigan ng tama na ipagtanggol ang kabutihan ng mamamayan, hindi. Tagapagtanggol kayo ni Marcos at ni Romualdez na silang itinuturo na pasimuno sa malakihan at malawakang korupsyon at pandarambong sa kaba ng bayan, and yet you have the gall, you have the guts para ipakita sa buong mundo, sa buong bansa kung paano ka gaspang at kabalasubas ang pagtrato mo sa mga testigo na nag-a-appear dyan sa impeachment court, at hindi ka man lang sinita, hindi ka inadmonish ng kapwa mo mga balasubas na mga senador na walang paninindigan. Tapos itong si Miss Gina Acosta ang pinag-initan mo dahil hindi mo siya mapipiga. Alam naman po namin na tuta ka ni Marcos, kagaya nila Lacson, nila Erwin Tulfo, nila Tito Soto. Pero sana man lang binigyan mo ng kahihiyan kahit konti ang posisyon mo bilang senador at bilang public official na mataas ang katungkulan sa gobyerno. You have to be bound by law on conduct of ethics and professional conduct. At hindi pwede yung ginagawa mo na binabastos mo mga tao o mga testigo na nag-a-appear dyan sa may Senate Impeachment Court. Una sa lahat, hindi mo kami pagmamay-ari bilang mamamayan. Ikaw ay pagmamay-ari ng taong bayan. Sapagkat tinihiram mo sa mamamayan ang iyong posisyon. Hindi ka magiging senador kung hindi ka binoto ng taong bayan. Wala ka naman eh. 'Di ba? Ordinaryo ka lang, pero dahil nakatikim ka ng poder at kapangyarihan, nasasakyan mong kiliti ng masa, nagagamit mo ito, kaya ka naging senador. Pero ang posisyon mo ay hindi yan lisensya para ikaw ay manghamak, mangbastos at manginsulto ng mga tao na sa tingin mo ay mababa. Ilang ulit mo na ito ginagawa dyan sa Senado. Kung ako ang testigo mo, sasagutin talaga kita. Kung ako nakatestigo doon, bakit mo ko tatawaging estupido? Baka ikaw ang estupido dahil hindi mo alam ang tamang pag-uugali ng isang senador. Di bali nang ikulong mo ako, so what? Dapat malaman mo na ang posisyon mo requires yung pagiging matino, maayos, profesional, at hindi bastos at balasubas. Lalo na kung magtrato ka na mga testigo. Babae pa naman yung kaharap mo, tapos tinatawag mo, binabastos mo na estupido. Di ba kayo ng anak mo ang nasasangkot sa mga iskandalo, nagtatapon ka ng milyones na pera para lamang ang mga babae ay magkukumahog sa'yo? Yung mga kawawang kababaihan na desperado na magkaroon ng pera at mag-survive sa buhay, di ba ikaw nasasangkot ka sa ganyang uri ng pagmamaltrato sa kababaihan using your money? At sinasakyan at ginagamit mo ang kanilang desperation sa buhay. Di ba? Ang anak mo, milyon-milyon pag nagpatapon para lamang sa pulutan at inumin at babae sa Las Vegas. Oh, bakit hindi? Pareho kayo mga public officials. Mas mataas ang pananagutan mo para maging matino at maayos at may moralidad ang iyong buhay kung ikukumpara sa aming mga ordinaryong mamamayan. Pero hindi po lisensya na dahil na-elect ka na senador, ay ganito kabastos at kabalasubas mo tratuhin ang ordinaryong mga testigo na nandyan po sa Senate Impeachment Court. Kaya po tayo pumupuna, mga kababayan. Dahil sobra at nagmamalabis po itong magkakapatid na ito na mga Tulfo, ay hindi po tama na kung umasta kayo, akala nyo Diyos-Diyosan kayo sa poder na yan dahil senador kayo. Huwag po nating kalimutan, mga kababayan, itong mga senador ni Marcos na to, kagaya nito ni Rapi Tulfo, tagapagtakip at tagapagtabon-tabon po ito ng mga katiwalian at pandarambong at sistematikong pangungurakot, lalo na ang mahigit 1 trilyon pesos na pandarambong sa kaba ng bayan na kinasasangkutan ni Marcos Jr. bilang mastermind, kasabwat ang kanyang pinsan na si Martin Romualdez. Pero ano pong ginagawa ng magkakapatid na Tulfo na to?
bilang mga senador. Pinagtatakpan nila, pinagtatanggol nila ang mga mandarambong at magnanakaw sa kaban ng bayan. And yet, may lakas ng apog siya para manginsulto at mangbastos sa ordinaryong testigo kagaya ni Gina Acosta. Una sa lahat, wala kayong napatunayan na nagnakaw o kinurakot ni Sara Duterte ang confidential fund. At isa pa, kung confidential fund ang hinahanap ninyo, o di dapat nagtanong ka rin kung saan ginamit ni Marcos ang bawat taon 4.5 billion pesos na confidential fund niya. Di ba? Kung patas at matino ang iyong pag-iisip, hindi mo ba naisip na kung tinatanong mo yan kay Sara Duterte at you are making up your mind na kinurakot niya ang confidential fund, hindi ba dapat mas mabigat na tinanong mo yan kay Marcos na amo mo? Sa loob ng 3 or 4 na taon, almost 18 billion pesos po ang dumaan na confidential fund kay Marcos Jr. Nagtanong ka ni isa kung saan niya ginamit ito? O bakit kay Sara Duterte na may report, mayroong compliance at hindi ma-prove nga ng inyong teorya na nagnanakaw siya ng confidential fund, pero kung makaatake ka sa mga testigo na hindi sumasang-ayon sa teorya mong baluktot at pag-iisip mong bulok, kung makaasta ka, akala mo pagmamay-ari mo ang pagkatao ng bawat Pilipino at nagmamataas ka na parang hari ka na nagmamay-ari ng Republika ng Pilipinas. Una sa lahat, ang kabastusan mo ay isang pagpapakita ng katotohanan that you don't deserve to belong in the Senate. Natsambahan mo lang na popular ka at nagagamit ninyo ang kiliti ng masa kaya naboboto kayo. Not because of your competence, not because of your capacity, but because naluloko nyo ang tao upang paniwalaan na kayo ay mabuti at matino na maiboto bilang senador. Pero kita naman ngayon, nakaupo ka na. Sino pinaglilingkuran mo? Ang pinaglilingkuran mo, yung mga nangungurakot, yung mga bulok at mga nang-aabuso, at sila pa ang iyong pinagtatanggol, samantalang ang milyong-milyong mamamayan na nalulubog at nalulunod sa mapaminsalang mga pagbabaha na ito, baliwala sa iyo. Ang sabi pa nga ng kapatid mo na kulukoy din, na si Erwin Sylvester Stallone Tulfo, ay mag-move on na sa usapin ng flood control. Dahil hindi nyo na maipaliwanag sa taong bayan bakit ang mga nagnakaw sa flood control programs na ito or mga proyekto na nagpapasasa sa pera at kaban ng bayan sa gitna ng paghihirap ng mamamayan, nalulunod at nahihirapan ng mamamayan sa mga pagbabaha na ito, doon kayo kumakampi. Kaya pa move on ang panawagan ng kapatid mo. Hindi mo na kami magugulat-gulat sa style mo, Rafi Tulfo. Yan ang dapat ang last term mo Pero syempre, dahil marunong kayo sumakay sa kiliti ng masa, naboboto pa rin kayo. Pero kung titingnan ang kapasidad at kakayanan mo, hindi ka dapat nasa Senado Una sa lahat, ang puso at isipan mo, hindi sa paglilingkod ng masa, hindi sa paglilingkod ng taong bayan, kundi sa paglilingkod sa sarili mong interes. At kitang-kita yan sa kung paano kagaspang at kabulastog ang ugali mo, nakahawak ka ng poder bilang senador, kung makaasta ka sa mga pumupunta sa Senado, ay binabastos mo at tinaharabas mo ng pangiinsulto. May katapusan din yan, ang ganyang mga uri ng inyong ginagawa. At hindi namin makakalimutan yan bilang mga mamamayan, kung gaano ka kaabusado sa iyong poder, ganon ka naman kaduwag para manindigan sa tama at ipagtanggol at ipaglaban ng karapatan ng mamamayan laban sa mga mangungurakot at mandarambong. Dahil kaisa kanila at kapareho kanila. Duwag ka, bully, yun ang tawag sa iyo. Kaya hindi po kami nasisilaw sa poder mo, Rafi Tulfo. Pareho lang kayo ng grupo ng mga hudas na senador. May katapusan ang inyong pagmamayabang at paghahambog sa poder. Nakakaawa ito si Acosta. Kung sigurado ka na nagnakaw at nangdambong si Sara Duterte, di ilabas mo ebidensya mo. O di ba? O magsalita ka araw-araw sa impeachment court at gumawa ka ng paghusga at paghatol mo. Hindi na idamay mo pa ang mga testigo at pipilit-pitin mo para sumunod sa kagustuhan mong magdeklara ng gusto mong baluktot at bulok na kaisipan
laban kay Sara Duterte at sa mga Duterte. Dati ka namang nagsipsip sa mga Duterte para lang sumikat ka at para magkaroon ka ng followings sa mga sinasabi mong diehard Duterte supporters, no? Ngayon, bistado ka na no? Hindi naman totoo sa puso mo at sa isipan mo na minamahal mo ang mga mamamayang Pilipino. Mahal mo ang kapangyarihan. Mahal mo ang pera. Pero yung kapangyarihan na yan at pera na sinasamba mo at ngayon ay nalalasing ka, babawiin din yan ng taong bayan sa iyo. Yan po ang problema Wala kayong ma-produce na solid evidence sa teorya mo na ninanakaw ni Sara Duterte ang kanyang confidential fund. Out of your frustrations sa iyong obsesyon na talagang madurog si Sara Duterte sa impeachment trial na ito, pinagdidiskitahan mo ang hindi katapat at kasukat mo. Walang kapangyarihan Hindi makapalag sa iyo dahil may poder ka bilang senador. Yan din ang ginagawa mo sa mga radio program mo Nagtatapang-tapangan ka naman, duwag ka naman talaga. Pero lahat ng ito, nakikita ito ng mga mamamayan. You can act tough, pero alam ng taong bayan, bugok at bulok ang prinsipyo mo. Kasabwat ka ng mga mandarambong at nangungurakot sa kaban ng bayan, and that is the reason kung bakit galit na galit ka doon sa mga hindi pumapayag na sumunod sa kagustuhan mong idiin at pagdiinan na nagnanakaw si Sara Duterte ng kanyang confidential fund. Pero tumakbo ka kayang presidente. Mas gusto nga naming makita yan kung paano ka ingud-ngud at ilampaso ni Sara Duterte sa isang malaya at demokratikong halalan. Sabay pa kayo ng kapatid mo. Mga kababayan, babawian natin ito. Sila tulfo na to na mga uplok, ang tawag sa tuplok, no? Peke na mga crusader, kunwari, protector ng mga tao. Ginagamit at kinakapital nyo yan para sa political ambition ninyo at sa inyong karera politika personal, hindi sa kabutihan ng mga mamamayan. Bistado namin kayo. May katapusan din yan, no? Mga kababayan, may katapusan din ito. Ang mga pagmamalabis, pang-aabuso, kahambugan, at kabulukan ng mga politikong ito kagaya ni Rapi Tulfo, ng kapatid niya na si Erwin Tulfo na puro abusador sa poder at nagmamayabang at nagmamalabis, lalo na kapag hindi nila gusto ang resource persons na pumupunta sa Senado, binabastos nila at binabalahura. Maraming salamat sa inyong pakikinig at pakikipagkaisa kay Ka Eric sa mainit na talakayang ito. Medyo emotional ako sa nakita ko pong pangbabastos ni Rapi Tulfo sa isang ordinaryong empleyado at ordinaryong testigo na ginagamitan niya ng kanyang kahambugan at kaabusuhan sa poder para lamang pagtakpan at ipagtanggol ang kurakot at bulok ng gobyerno ni Marcos at nila Romualdez. Sa gustong tumulong po pala, direkta sa ating support line kay Ka Eric, alam nyo naman po, maraming kasong kinakaharap si Ka Eric, gipit din po tayo sa resources, hindi rin po gaano kagandahan ang monetization sa YouTube, pero sige lang, tiyaga pa rin po tayo. So sa gustong tumulong at makipagkaisa, kahit sa maliliit na mga suporta, lubusang pasasalamatan po yan ni Ka Eric at ng aking pamilya. Ang line of support ko po sa GCash ay ang 0956-582-0764. Uulitin ko po 0956-582-0764. Yan din po ang GCash line ko at yan din po ang line of support ko. Mga kababayan, mabuhay po ang sambayan ng Pilipino. Mahalin natin ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal nito kundi tayo ring mga Pilipino. Saludo sa inyo, mga kababayan. At may God bless everyone and protect you also. And so Allah be with those who are Muslim, brothers and sisters. Bye for now. Ito po muli si Ka Eric. Mabuhay!